Hello mga ka-premies! Welcome to Mommy Baby! Last Saturday, 10:37 PM, tulog na kami. Tapos bigla na lang yumanig yung bahay namin. Tapos pag gising ko, sobrang lakas na ng lindol. Hilong-hilo ako tapos para akong lasing. Narinig ko na lang na nagaganito na yung bahay. Ito, hindi yan siya dito nakalagay. Dito yan siya nakapatong. Dito. Lindol, nakita na lang namin na ganito na siya. Nahulog. Pagbangon namin, lumabas kami kaagad ng asawa ko na walang takip sa ulo na umuulan pa ng mga oras na yun. Kaming dalawa lang ang nasa labas sa gitna ng kalsada. At kasama yung aso namin, paikot-ikot sa amin, binabantayan niya kami. Tapos the following day, pumunta kami ng supermarket kasi wala kami makain. Ito na yung nadatna namin, mga debris ng nahulog na pader. Tapos yung kisami, ganyan ang nabutan namin. Tapos late na nag-open yung supermarket kasi nag-ayos pa sila ng kanilang mga paninda na bumagsak. Ito nga hindi pa nga naayos. Tapos ito, nag-aayos din ng mga kuryente. Hindi ko alam kung kasama pa ba ito. Nakarating lang kami ng galing supermarket, nakakain. Tapos ito naman, aftershock na naman ang naabutan namin. Sunday pala ito, December 3. Diba ang lakas ng ng pagyanig. Tapos ito hapon na ito, mga bandang 5:05 na ito. Ayan. Ay, grabe, ang lakas na. Dali na tabi. Hindi ko ano kung may... Ang tagal na. Ano? 43 seconds na. Meron pa, wala na. Meron pa, yun. Ayan mo ang kahoy. Nung lumabas kami ng bahay, nung Sabado ng gabi, walang takip yung ulo namin. Tapos, wala din kaming tsinelas kasi madilim kasi nag-shutdown kaagad yung kuryente. Pinailaw pa ng asawa ko pero nag-shutdown kaagad kaya hindi na namin alam kung saan na yung tsinelas namin. Tapos pagbalik namin sa loob, mga paswa na kami siguro natulog or 12, hindi ko na maalala. Pag nakahiga ka, maya-maya uuga na naman yung higaan namin, yung kama. Tapos hindi ko na alam kung mga ilang beses siya aftershock. Basta hindi ako nakatulog ng maayos kasi maya-maya mararamdaman mo umuuga talaga siya. Hindi siya yung mahina lang, malakas din yung aftershock. Yung nakita ninyong frame na gumalaw at saka itong cortina at saka towel, 3:50 AM ito ngayong umaga, kaninang umaga. Hindi siya aftershock kundi sa Kagwait na naman naglindol. Other municipality ng Surigao del Sur kasi yung first nung Saturday, ang epicenter is Hinatuan, Surigao del Sur. Tignan nyo guys, ang kuryente, tinukura na lang ng kahoy kasi bumaba na yung mga kuryente dito. Eto ngayong araw ito, 12:54 ng tanghali. Yumuyug-yug na naman, aftershock na naman. Sobrang lakas na naman niya. Ito po. Tingnan nyo yung tubig. Ang lakas ng aftershock, diba? Hindi na namin ma-differentiate kung lindol pa ba or sadyang nahihilo na lang talaga kami kasi maya-maya aftershock, maya-maya aftershock. Sunod-sunod yung mga aftershock kahit na natutulog ka. Ito ngayong araw na naman ito, sa ibang grocery ito, nagkanda hulog-hulog yung mga paninda nila, hindi dahil sa aftershock kundi sa lindol kaninang madaling araw. Kasi naayos na yan nila kahapon. Ngayon iba na naman yung ayos nila kasi nagkanda hulog-hulog na yung mga paninda sa lakas ng 6.7 na galing sa Kagwait. Hindi lang dito ngayon yan sa Surigao or sa Agusan del Sur nangyari yung mga pagyanig or mga aftershock. Sa malaking bahagi ng Mindanao yung aftershock, yung lindol naramdaman sa malaking bahagi ng Mindanao. Pero mas malakas dito sa
Surigao, sa Butuan at saka sa Agusan del Sur kasi malapit lang yung epicenter. So yun lang guys ang update ko about sa lindol. Stay safe everyone. Praying na wala na mga aftershock sa mga susunod na mga oras at saka sa mga susunod na araw. God bless everyone. Ingat po tayo. Praying for our safety guys. Please don't forget to subscribe, share, like, comment, and hit the notification bell for the next video. Thank you so much. God bless everyone. Bye! Ingat po tayo. Stay safe all.